Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon ngayong araw, June 3, 2025, Tuesday. Tingnan natin kung aling mga lugar ang patuloy na maapektuhan ng southwest monsoon. At alamin din natin kung may mga namumuong sama ng panahon na kailangang bantayan. Para naman palagi kang updated sa mga weather updates, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng Luzon. Sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at mga thunderstorm. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng mga pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at landslide sa mga bulubunduking bahagi. Kaya't paalala po sa lahat, maging alerto at i-monitor ang mga babala ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa mga lugar sa Mindanao tulad ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Ito ay dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tulad ng sa Luzon, may posibilidad ng flash floods at landslide sa mga lugar na madalas tamaan ng malalakas na pag-ulan. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat bahagyang maulap ang kalangitan ngayong umaga, may posibilidad pa rin ng mga panandaliang pag-ulan o thunderstorms sa hapon o gabi. Ang mga pag-ulang ito ay dala pa rin ng habagat at kapag lumakas, maaari ring magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga low-lying at urban areas. Sa natitirang bahagi ng bansa kabilang ang ibang lugar sa Visayas at Mindanao, inaasahan ang partly cloudy skies na may tsansa ng mga biglaang thunderstorm activity. Karaniwang panandalian ang mga ito, ngunit posibleng may kasamang malakas na hangin, kidlat at matinding buhos ng ulan, kaya't ugaliin pa rin ang pag-iingat. Ayon naman sa weather advisory ng PAGASA ngayong araw ng June 3, may inaasahang volume ng ulan na maaaring umabot mula 50 to 100 mm sa mga probinsya ng Zambales at Bataan. Posible pang tumaas ang aktual na dami ng ulan sa mga bulubunduking lugar at mas mapalala ang epekto ng baha sa mga lugar na dati nang binaha nitong mga nakaraang araw. Para naman sa tropical cyclone threat potential, sa forecast period mula June 2 to June 8, 2025, wala pang namamatang tropical cyclone-like vortex or TCLV sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa mga forecast model, posibleng may mabuo na isang TCLV o low-pressure system sa silangang bahagi ng bansa, particular sa Philippine Sea. Mababa pa ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa kasalukuyang linggo. Sa susunod na linggo, mula June 9 hanggang June 15, inaasahang kikilos ang nasabing low-pressure system pahilagang bahagi ng Philippine Sea. Ayon sa model projections, mababa pa rin ang tsansa nitong ma-develop bilang tropical cyclone. Bukod dito, isa pang low-pressure area ang posibleng mabuong muli sa northern portion ng West Philippine Sea, pero mababa rin ang forecast probability nito na maging ganap na bagyo. Sa ngayon, wala pa tayong inaasahang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility, pero ang southwest monsoon ay patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya't huwag kalimutang manatiling nakatutok at updated sa mga susunod na ulat dito lang sa ating channel para sa mga pinakabago at mahahalagang balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at ingat po tayong lahat.